So I'll be recording this in May 10 around 1 in the morning. And yeah, gusto natin daan yung ibang parts, no? So far, ang ating laptop is been with us almost 4 years na. So 3 years and 9 months. Yes, dapat yan. Pero yun, naka-silent mode na tayo. So far, okay naman ang problema. Para lang hindi ganun kainit kasi I want to prolong it na mas matagal ko pa siya magamit. Kasi kapag naka-performance ako, umiinit na talaga siya. So I'll go with silent mode na lang. And even if in silent mode, hindi na siya masyado maingay and it's still performing good. Bala ko mag-upgrade eventually ng mas better na cooling pad. Kasi well, ito matagal na rin pero dahanan natin yan later. Um, in terms of linis, it's been a while. 6 months na rin na walang linis pero so far okay pa naman. Nagiging mas maingat lang ako sa pagpapalinis ngayon kasi well, hindi kong pagpalinis na November 14, nasira nga yung keyboard. And well, in a sense, it's a blessing pa rin naman. Kasi ngayon at least, hindi na dumudumi yung mismo laptop. So I think I can still prolong it na walang linis for a while. Pero if naramdaman ko na talagang uminis siya even in silent mode, then kailangan na siya mapalinis. Pero I'm thinking either dun pa rin ako sa DFE or dun sa PCB kasi wala na yung tiwala ko sa PCB. Doon isa na yung tiwala ko sa kanila. But that's 1.5 and that's they really are the only ones who are able to put a thermal paste that would make it cool. If doon naman ako sa DFE, mas mura siya 500 pero then again dun sa branch sa may Bahada na sira din nila, almost muntik na masunog. Pero dito sa may Ecoland SM na malapit, I think mas better dun magpalinis. So let's see, I don't know yet. Dalawang isip ako pero tagal-tagal pa, I'll give it 2 more months siguro. And then, dito sa ating A73, hindi ko na siya nagagamit. Yes, it's kind of naka-transition na ako, pero thankful kay Lord kasi nung nagpa-ayos ako ng port, medyo may kamahalan lang, pero at least nagamit ko siya. Then eventually nakapag-replace ako ng bagong phone. Then dun na, ngayon na naka-transition na, hindi ko na siya ma-charge. Nahirapan na siya mag-charge. Gulo ko na yung charging port, so sakto lang din talaga. And by God's grace, thankful sa bagong A57. I'll mention more later on. So, Momentum 4 so far okay naman. Baga in the future, by August 2027, or mid of this year, wala pa rin Momentum 5. Baka bilang ko na lang ng replacement pads. And if sobrang mahal ng bagong Momentum 5, and if hindi ko naman kailangan, mas dapat akong paggastusan, then I might not transition to the Momentum 5. The reason I want that lang kasi is because para meron akong laging dalang headset pag gusto kong mag-music or ano lang alone. Kasi dito sa Davao, nagagamit ko siya even outside ng safe na hindi siya. Kampante ako, hindi mananakaw kasi safe nga dito. Pero yun lang. Kasi yung madadaanan natin mamaya yung sound cord, di ko talaga nagagamit na. So, yun lang naman yung purpose. Pero, kaya pa naman, wala pa naman problema eh. Okay pa naman sa akin. Yung sure natin, or yung ating mic, so far okay naman. Nagagamit naman pag may kausap sa laptop. So, wala problema so far. Yung nga lang yung pinaka plano natin, bakit natin binili ito yung setup na to lahat, yung laptop, yung mic, yung cooling pad, and so on so forth, is because I was supposed to do streamings. Pero wala tayong oras ngayon para mag-streaming, hindi pa naman tayo kumikita sa streaming, and wala pa naman tayong follow-up base, even here sa YouTube, even here sa TikTok. So, eventually, if we do it, and I might just simply continue recording videos and so on so forth for the sake of sharing the gospel and for the sake of yun nga, really
making people know ano ba importance talaga ng salita nila or relationship by God and so on and so forth, because that is really something na dapat i-share sa lahat. And then in terms of our cooling pad, I'm going to replace it eventually pag may pera na with Delano. Pero we'll see. I hope I'll be able to see one in a physical market here. Pero kung wala, order tayo online. Pero eventually, meron na tayong proper, mas maganda yung may filter para hugasan lang palitan. Hugasan palitan. Kasi yung ganito na walang filter. And I hope that it could help me regarding my laptop. Kasi kung mapapalamig siya sa silent mode, that's good with me. I'll stick with that. Pero kung mapapalamig din ang performance mode, that would be better. Pero so far, okay naman din kahit naka-silent mode. And then, yung ating TP-Link is more than a year na. So far, okay naman. Sweet spot. Using this phone, 700 Mbps ang speed. Using the old phone, that's 500 Mbps. So, ano natin is a chipset bottleneck. But then again, it's good. In-update ko na sa bagong firmware. So far, lumakas yung 2.4 gig na strength or yung bandwidth. Kasi nung trinay kung baguhin yung setup natin, nilagay ko sa baba, umabot ng 170 something. So that's better. Kasi yung 2.4 GHz gamit yung wireless backhaul and it's hitting higher speed. So it's good. But the thing is, I still maintain my previous setup kasi yun ang mas pasok na kahit ang lalaba ko sa labas abot yung internet kasi range wise mas okay pa rin talaga si standalone. Pero if yung ganitong malaking bahay hindi abot ni standalone sa taas, so mas magandang nandun yung mesh natin, and which make me think, what if it's a higher or even mid-tier na Archer, baka abot naman yun sa taas. Pero then, yung main is nasa taas. So, airburst dapat mas abot sa baba. Pero baka nga ganun pa rin. Bansot pa din. So, ganda lang na mesh dito sa bahay. Yung AX natin, hindi natin ma-update yung firmware kasi nga, hindi naman Tether yung gamit. Deco. And hindi niya kaya ma-update. But with that said, it's fine. Kasi marami ang naririnig na bad comment regarding yung sa firmware update ni AX23. So, okay lang so far. But yun, if ever in the future I would buy a new router, I read the forums first before updating. Para lang sure. Yung ating Xiaomi, okay pa rin naman siya. Yung nalabasag na yung screen kasi nahulog one time. Pero so far, wala namang problema. And actually, mura kasi siya. So if ever I replace it with something new, sa around 1.8 pa rin yung price, 1.8 or 1.9. And almost, yun nga lang something sa kanya. Yes, there is something new every year. Pero halos walang update. So, sabi nga din ng tender, it last for 5 years or more even. Kasi, if gagamitin mo lang siyang relo or step counter and so on and so forth, long point. Except lang kung medyo tumaba konti yung screen, then that's a good update. But so far, yeah, okay naman. Hindi natin masyadong yan for update, pero we'll see in the future. The power bank is great. Gamit na gamit. Pero pag pagod na siya, palitan na natin ng bago. 2 years na rin pala, no? So, gamit lang talaga. Pero yun nga, future update or future upgrade is to 25,000 milliamperes and 200 watts. It's slimmer and it is updated better. Medyo weird lang kasi pag gamit ko yung cable dun sa phone, it shows 35 watts instead of 45, pero it still charges the phone. No worries. Sa laptop ko Zephyrus hindi kaya, pero yung mga slim na low wattage na laptop kaya naman mag-charge. And then
So far, yun lang, yun naman yun, yung wattage. Pero mamaya, daanan natin yan. So far, so good naman. If I use the Ugreen na charging block with the cable na may monitor, tama yung wattage eh. But if I'm using it for the Samsung, ayaw niya, weird. Sound cord din na natin nagagamit talaga. Hindi ko na rin na-charge. So baka sira na siya eventually. Yung mga UTP cable natin, yung mga LAN cable natin, so far so good naman. Walang problema. And it's been a year na rin. Yung ating UPS is gamit na gamit and it's a year. So far wala pa rin naman problema. And then yun, as mentioned kanina yung 65 watts, walang problema. Charge sa power bank in 2 hours instead of 4 to 5 hours gamit yung Samsung na block which is 25 watts. This one is 65. But then again, and it shows proper wattage pag yun yung gamit ko with the Ugreen na charging cable. Medyo weird na siguro yung handshake niya with Samsung. Pero it's good. It's fine. And then, yung sobrang haba na talaga ng kable. Should be shorter. So let's go with the phone. With the phone, almost the same little update. But, dadaan natin. So, dadaan ko muna. So, may screen protector na. It's good. Medyo may mga fingerprint lang yung screen protector. Pero punasan ko na saglit. Tapos okay na. And even if hindi ko punasan, pag nakabukas naman siya, maliwanag siya. Sobrang ganda ng liwanag niya. Na hindi ko nahalata yung smudges. Yung fingerprints. Yung leather case, sobrang ganda. 300 pesos. For 300 pesos, it's good. I can use it as a stand. So I can watch it nang hindi na problema na may stand. Na naka-horizontal. Tapos, may cover din sa harap. So, good siya. Yung case, it's really good. Ganda pa, leather pa. Yung camera protector, battery talaga ito sa courier. Kasi, meron na sana siya. Pero I believe and I trust God's wisdom doon. Kasi baka hindi dapat may lagay yun. So, kaya hindi natuloy-tuloy yung pero does not remove the fact na nainis pa rin ako doon sa courier. Kasi supposedly delivery is April 23. Dumating siya April 15 nang walang warning, nang walang sabi. And I believe many couriers all across the Philippines is showing that or doing that. Yung sila pagalit, pamadaliin ka, hindi nga sila nag-warn na, sir, parating bukas yung ano mo, or sir, parating ngayon, pwede ka pa ngayon. Hindi sila nakipag-usap ng ayos. Sir, pwede, bukas na, pwede naman yung dala, no? Hindi. Naintindihan ko yung pressure, naintindihan ko yung trabaho, naintindihan ko yung pagod, naintindihan ko na marami silang deliver. Pero yung makipag-usap man lang sana. Masabi niya nandun daw sa bahay, ganyan. Tapos, tinext ko naman, hindi siya nagre-reply. Hindi siya nagsasabi ng kung ano, ganito, ganyan. So, akala ko nagkaintindihan kami. Yung pala, ni-return to sender niya. Ngayon, mas nakaka-battery pa. 9 p.m. nasa bahay ako. 9:30 daw siya nag-deliver. Pero ang picture na ginamit niya is yung 4:30 p.m. Insert, kawatan. Talagang balak mandaya. Na-return to sender yun. So, order ako ulit. Yung pangalawang order ko, na-intercept. So, hindi ko na itutuloy ang camera protector na yan. Baka hindi nga talaga dapat. Kasi malalim naman yung camera dito. Hindi man tumatama yung camera na sa table. Pero ang problema lang kasi kaya gusto ko sana lagyan ng camera protector pag nahawakan ko yung camera. Hindi masira agad din. Pero if God's wisdom is not to buy a camera protector, then magdala. I trust His wisdom. Kasi as all of you know, bala ko talaga yung S26 Plus. Kasi technology wise,
And power-wise, mas okay siya. But then again, really need God's wisdom in buying all things kasi may mga bagay na akala natin okay kasi nakatingin na tayo sa specs o nakatingin tayo sa power. Pero una sa lahat yung gastos, pagiging stewardship natin sa perang pinagalob sa atin. And minsan kasi mas better yung ibang specs. Hindi lahat ng mahal is better than the mura. Minsan yung mura, sweet spot na siya. Okay din naman siya. Diba? Imbis na nag-waste ka ng pera and oras and also in the same time minsan yabang lang talaga na mas mahal to ganyan pero that does not mean it is optimized, so does not mean it's good. Anyway, thank God for that. So I really need lots of wisdom. And I don't have that wisdom. Lalo sa stewardship. Sa perang pinagaloob, masyadong magastos. I need to change that. Anyway, so the camera sa lower MP but better. May complications lang sa bang ha, pero okay naman na so far. Kaya nga, na-let go ko na yung A73. Transfer ka. Yung smart switch is not that smooth compared sa Apple. But again, mahal talaga si Apple. Pag sinibagan ko lang, I think I will transition to Apple eventually. But so far, mas gusto ko si Samsung. Kasi nga, customization. Hindi nagwaga na yung paw print keyboard ko, but still, it's fine. Siguro isa din is kapag nagbabulk send ako sa mga applicants ko, medyo hirap ako ngayon dito sa bagong phone. But then again, may mga maganda rin dito sa phone, like mas vibrant yung screen, brighter, kahit ang half brightness is fine. If nasa arawan man ako, taas ko ng konti, hindi ko kailangan i-full, hindi katulad sa A73. The battery is longer, even if naka 8GB virtual RAM, it is faster. The signal is really good. Sa mga areas, sa mga mall, sa mga lugar, sa room ko, sa office, na hindi abot na signal ng data before, abot na ngayon. It is also another reason bakit gusto ko yung S26, but God's wisdom na ito nabili ko and it's mas mura siya. Ngayon pa nga, hirap na ako magbayad eh. What more ka pa yung S26 Plus pa yung nakuha ko, but this one is the sweet spot for me as of the moment. I thank God for the purchase. Yeah, hanggang doon lang. So, siya masyado mahaba, but that's the video. Again, go kay God and take care.